Praise God, sino po na blessed sa mga testimonies po ni Sister Chris and Sister Jackie? Amen. And sino po dito, yung mga hindi pa po nakakapag-encounter, we encourage you all po to also be part of our light encounter and talagang ma-experience at ma-encounter po natin ang Panginoon. Amen po ba? I just want also to give highlight po sa ating water baptism. So later po, pwede na po tayo magpa-register. I think this will be on April 5 na po. So if you want to be part of our water baptism, sa mga hindi pa po nakakapag-water baptize, welcome na welcome po tayong mag-register. So approach nyo lang po. Kahit ako na po personally later after the service, approach nyo lang po ako to register po sa ating water baptism. Amen po ba? Sino po excited na po sa araw po na ito? Amen. Tuloy-tuloy na po tayo. And today we are on the last week of March. Grabe po, no? Grabe bilis po ng panahon. And next week, April na. No? Sino po dito? For the past months, talaga namang naranasan po natin how God really increased in our lives. Amen po ba? No, hindi lang po yung faith natin, hindi lang po yung pagmamahal po natin sa Panginoon, but even sa mga tao po na sa paligid po natin. No, that's why today po we are on the last week of our series na Increase in Faith. Na po, huling linggo po ng ating series po ngayong araw po na ito. And just to give you a previous recap po no, sa mga napag-usapan po natin. Of course, first week po pinag-usapan po natin yung I believe. Naalala pa po ba natin? Sino po dito, tinuruan po tayong muli na maniwala po sa Panginoon and even i-activate po ulit yung faith natin. Amen. Of course, second week we talked about faith in uncertainties. Na may mga times, may mga situations po tayo na or walang mga bagay na walang kasiguraduhan, pero ang Panginoon po ang kasama po natin. Amen. And last week lang po, no, of course, natanggap po natin yung don't be afraid, faith it until you breakthrough. Sino po dito mga naka-breakthrough na? Amen. And still praying for our breakthroughs. Kaya naman po, today, no, after knowing these things, I believe na hindi lang po pinaalala ni Lord no, sa atin how good and faithful He is. Pero today, tutulungan po tayo ng Panginoon to go into the next level of our faith. Sino po dito excited na doon? No, na hindi lang po itong mga bagay na ito ang gustong iparanas po sa atin ng Panginoon, but I believe that God wants also to bring us into His promises. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya naman pong title ng pag-uusapan po natin yan ay pinamagatan po nating Declaring by Faith. No? We need to declare our faith. No? What kind of faith ang meron po tayo ngayon sa araw po na ito? No? Panalangin ko po, no, bigyan po tayo ng Panginoon ng matinding pananampalataya, no? A great faith to overcome all of our situations. Pero bago po yun, as we continue to move forward, I just want to invite everyone to close our eyes. Let's bow down our heads and let us pray. Let's continue to acknowledge the very presence of God here in this place. Panginoon, marami pong salamat sa araw po na ito na yung binigay mo po sa amin. Lord, thank you for your goodness. Thank you, Lord, for your faithfulness. And Lord, higit sa lahat, thank you for your protection, O God. Salamat sa kaligtasan na patuloy po naming naranasan at proteksyon na nagmumula po sa iyo, O God. Lord, sa araw po na ito, as we continue to seek you and receive your word today, Lord, continue to open our spiritual ears and eyes to see and hear your word, O God. And Lord, continue that your word will continue to change us, change our hearts today at patuloy na wala kang lalampasan sa lugar po na ito, O God. Lord, patuloy mo lamang ako itago sa iyong ilulukuran na Panginoon at walang ibang makita, walang ibang mag-glorify, kundi ikaw lamang sa aking buhay, O God. Marami po salamat. Holy Spirit, we continue to welcome you and acknowledge you here in this place. Marami po salamat. We carefully bring back to you all the glory and all the honor in the mighty name of Jesus. And all God's people say, Amen and Amen. Pwede ba bigyan po natin ang pinaka-the best sa palakpak ang Panginoon sa araw po na ito. Sabi po sa Mark chapter 9 verse 23, pwede po ba nating basahin? In 3, 2, ready, begin. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. No, sa isang tao raw po na naniniwala at nananampalataya, ay magiging posible ang lahat ng bagay. Tama po ba? But sometimes, no, because of our situations, no, because of what we are going through, no, especially nowadays po, tama po ba? Ang dami pong nangyayari, no, madalas din na po natin alam kung sino yung paniniwalaan natin. No, may mga times din na po natin alam kung sino yung pananampalatayan po natin. Yung tendency, may times po na nawawalan po tayo ng paniniwala.
nawawalan po tayo ng pananampalataya. No, our belief and faith sometimes depend on our current situations. Tama po ba? Not on what God can do in our lives. So the question now is, ang tanong po is, how big our belief and faith in God? No, how our belief and faith respond and declaring something that we don't see. Tama po ba? Anong klase pong pananampalataya ang meron tayo ngayon? Kasi bakit? We cannot declare on something, no, by faith without believing in it. Tama po ba? Hindi po natin may declare ang isang bagay nang wala naman po tayong paniniwala at pananampalataya po doon. Amen? Sabi po sa Romans chapter 12, verse 3, no, sabi po doon na ang bawat isa po sa atin ay binigyan ng Panginoon ng tamang measure, no, or tamang sukat ng pananampalataya from the time po na tayo ay naligtas at nakakilala po sa Kanya. Kaya naman po, no, the Bible describes different stages of faith. Na hindi po kasi ibig sabihin na may pananampalataya ka, enough na yon for you to receive the blessing and to receive the promises of God. May tinatawag po na ang isang tao or ang isang Kristiyano ay nagsisimula po sa tinatawag na weak faith. Now we can read it in Romans chapter 4, verse 19. Ibig sabihin po, nag-uumpisa tayo na meron mahinang pananampalataya. Tama po ba? Sino po dito magtataas ng kamay? No, nung nakakilala ka sa Panginoon, meron ka na agad matinding pananampalataya. Na Lord, hindi, I can do anything. Pero may mga times po, may mga tao po that we started to have a weak faith. No, hindi pa po enough para po tayo maniwala sa isang bagay. No, after po na, of course, after we receive the weak faith, may tinatawag pong little faith. No? Ibig sabihin naman po nan, yes, naniniwala ka na, pero pag dumating yung mga pagsubok, tama po ba, dumating yung mga problema, madali tayo minsan sumusuko or madali po tayong gumigive up. No? Or meron naman po tinatawag na yung growing faith. No, unti-unti nang lumalago yung pananampalataya sa bawat isa po sa atin. Or yung pang-apat, yung tinatawag po na overcoming faith. Taas po ang kamay, meron na pong ganyang klase ng pananampalataya. You are able to overcome na po all the challenges, all the problems, kahit ano man pong mangyari, mananatili ka, mananampalataya ka kasi alam mong you have that overcoming faith. Sino po meron na po niyan? Or kaya naman po pang-lima is yung tinatawag na magsabi po ng amen kapag meron ka na pong strong faith. Amen? Amen yung talagang you are firm, that no matter what happened, Lord, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan, mananampalataya ako sa iyo. Or, next po is yung tinatawag na great faith. Ayan, taas mo ang kamay, meron na pong great faith. No, talagang matinding pananampalataya. Wala na pong iwanan, wala na pong sukuan. And last is, of course, yung tinatawag na perfect faith. Sabi mo sa katabi mo, perfect faith. No, ito na talaga yung, patay kung patay. Tama po ba? Wala na pong makakapigil. Kasi bakit? Alam mo yung pananampalataya mo ay nasa Panginoon. So, ibig sabihin lang po nito, sirs, that faith takes time to develop. Nasabi ko nga po kanina, hindi po pwede na kapag po tayo nakakilala sa Panginoon, meron ka na agad perfect faith. No, meron ka na agad strong faith. Tama po ba? No, kasi bakit hindi lang po tayo dahil basta maniniwala para mangyari yung mga panalangin po natin, but we need to declare our faith to make it possible. No, we need such faith to make things possible. No, halimbawa na lang po, para ka lang po nag-gym. Sino po dito nag-gym? Yan, meron po. Ilan po sa atin? Sana all po, no? May time mag-exercise. Tama ba kapag first time mo mag-exercise or first time mo mag-gym, tapos kinabukasan gusto mo nang pumayat, posible po ba yun? Amen? Gusto mo na maging fit, no? Gusto mo na maging sexy, gusto mo na maging macho, posible po ba yun? No, naalala ko po nung nakalang taon, kasi meron po sa company namin, meron pong libreng gym, no, sa Nestle. And sabi ko, tatry ko nga mag-exercise kasi parang medyo nagkakalaman na po tayo. And kasama ko po yung mga katrabaho ko. Tapos, nag-gym po kami. Sabi ko mag-gym, pagtingin ko, parang di naman po ako pumayat. Sabi ko, ba't ganun parang wala namang nabawas? Parang sumakit lang yung mga katawan ko. And hindi na po naulit kasi parang sabi ko, parang wala namang nangyayari.
Tama po ba? Sino po dito, hindi po instant na kapag nag-gym ka, nag-exercise ka, papayat ka agad. Amen, hindi po parang after mo mag-gym, katawan mo na agad kasing katawan po ni Ann Curtis. Sino po dito, yun po ini-imagine natin. After natin makapag-gym ng 2 linggo, 1 buwan, yun na po, kailangan maging ganun ka po kapayat. Hindi po, tama po ba? Hindi po siya instant. Hindi po siya agad-agad kasi bakit? It takes time. The muscle should have to be developed first. Kailangan ma-develop po yung mga muscle. Kailangan maging consistent. Tama po ba? So same thing din po with our declaring our faith. We need to develop our faith first to make our prayers happen. Hindi po pwedeng dineclare mo ngayon, then instant kailangan mangyari. Tama po ba? Lord, I declare today, dapat mamaya, Lord, meron na akong Lamborghini. Tama ba? Sino po dito? Ganun po tayo mag-declare. Tama po ba? Lord, I declare today, by faith, kailangan tomorrow meron na akong sariling lupat bahay. Tama po ba? Ginawa po nating genie si Lord. No, na meron po tayong 3 wishes at kailangan instantly mangyari. Tama po ba? So hindi po ganun kadali. No, na pag nag-declare po tayo, mangyayari po siya. No, but what I'm trying to say is that when we declare, kahit hindi pa po nangyayari, alam po natin mangyayari kasi si Lord po ang nangako po sa atin. Amen. Confident ka that by faith that you have, once you declare something to happen, it doesn't mean ngayon, but it's going to happen in the future in God's perfect time kasi alam mo na si Lord po ang nangako po sa atin. Amen? Amen po ba? So now, how can we develop this faith in God? No, how can we have this faith that when we declare something, we believe that God is going to respond to it? No, alam mo, Lord, alam kong imposible pa to sa ngayon. Pero dahil matindi yung pananampalataya na meron po ako sa iyo, I declare by faith that it will going to happen in your perfect time. Amen. So how can we believe that impossible things can be possible in God? So the answer is very simple lang po. We just need to go through the process of faith. Kailangan po nating pagdaanan yung proseso po ng pananampalataya. And three things po that I want to share to all of us today that we need to know for us to have this kind of faith to declare in our lives. Number 1 po is yung tinatawag na declaring faith by hearing the word. No, mahalaga po, no, for us to declare our faith, we need to hear the word of God first. Sabi po sa Romans chapter 10 verse 17, sabi dyan, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. No, mahalaga po na marinig po natin muna ang salita po ng Panginoon. And paano po natin siya marinig? Of course, through reading the word of God. Pero sino po mag-agree that, we cannot generate our own faith? No, hindi po natin kayang gumawa ng sarili nating pananampalataya. Hindi ito na parang may formula na X plus Y is equals to faith. Tama po ba? Hindi po yun gano'n. Hindi po siya na-generate. Nagsisimula lamang po ang proseso ng pananampalataya natin once we hear the word of God. Once marinig po natin yung salita at boses po ng Panginoon. And when we say the word in Greek, it means rema. Pwede mo ba sabihin natin, rema? No, ibig sabihin po niyan, it is a spoken word that God has personally given to us. No, ibig sabihin po, our faith is not a mechanical formula or a method. No, sabi ko nga po kanina, hindi lang ito basta naisip po natin, then boom, meron na po tayong faith. No, hindi lang basta naisip po natin, then ginawa mo, then may faith ka na. Hindi po sa ganon. No, our faith is being given to us through the word of God. No, makikita, matatanggap po natin, marireceive po natin yung pananampalataya natin through the word of God. And since personally po, ito ay binigay po sa atin ng Panginoon, no, our faith should not be dependent sa mga problema at pagsubok na meron po tayo. Kasi tama po ba, minsan, ang pananampalataya po natin nakabase sa kung ano yung pinagdadaanan po natin. No, kapag may problema yung pagsubok, ay Lord, di mo na ako maniniwala mananampalataya kasi nga dumadaan ako ng pagsubok eh. Tama po ba? But rather, our faith should be an active relationship with God. Regardless, may pinagdadaanan, may situations po tayo, mananatili yung pananampalataya po natin sa Panginoon. Amen po ba? Just like any other healthy relationship.
Tama po ba? Communication is what? The basis of it. Sino po dito may asawa, may jowa? Ay, parang wala pong, di po kayo proud sa mga asawa po ninyo. Di po kayo proud sa mga jowa po ninyo. Tama po ba? Sino po mag-agree that communication is very important? Napaka-importante po sa mag-asawa, sa mag-jowa, ang communication. No, and palagi nga po natin sinasabi, para mag-work ang isang relationship, the communication should always be in two-way. No, hindi po pwede maging monologue, hindi po isa lang po yung tumatanggap, puro lang po siya, then isa lang po yung nagbibigay. Dapat it's a two-way communication. No, hindi po pwedeng isa lang yung nagsasalita, isa lang po yung gumagawa. No, it should be work with a two-way. No, same din po with our faith in God. No, isa po sa pinaka-importanting bagay para ang isang tao po ay magkaroon ng pananampalataya is to become more sensitive to the voice of God. No, kailangan maging sensitive din po tayo sa boses po ng Panginoon. Hindi po palaging si Lord lang yung nag-e-effort po sa atin, but we also need to make an effort to God. Amen? Bakit? For God to work and communicate with us, we need to be sensitive with His voice. No? Kasi sa panahon po natin ngayon, sino po mag-agree? Sa dami po ng boses na narinig po natin, hindi na po natin alam kung si Lord pa yung narinig natin. Amen? Mostly because of the social media, because of the Facebook, puro negative na yun na babasa po natin. Tama po ba? Bukas mo ng Facebook, pagbukas mo ng social media, puro negative na lang po yung nangyayari. No? Dagdag pa po man natin minsan yung mga negative voices sa paligid po natin. No, whether we like it or not, may mga negative po sa paligid po natin. Amen? Kaya madalas po, mabilis po tayong nahahawa. Mabilis po tayong nawawala ng pananampalataya. Mabilis nating bitawan yung mga pangako ni Lord. Especially when we only have those kinds of faith, yung weak faith, little faith, growing faith. I believe those stages of faith, madali po tayong masway. At mawala po yung focus po natin. No, minsan nakafocus po tayo sa mga sitwasyon na lang po natin at nakakalimutan nating makinig sa Panginoon. But sino po dito nagde-desire, Lord, starting today, we will become more sensitive and we will become more willing to hear your voice. Amen po ba? Sino po mag-agree? Wala pong ibang importanteng boses, kundi ang boses po ng Panginoon sa ating mga buhay. Taas mo ang kamay ng mga taong naniniwalang kayang gawing posible ng Panginoon ang mga imposibleng bagay na meron po tayo ngayon. Amen? Amen. So then we must know and hear the word of God first. No, hindi lang po natin basta marinig yung salita po ng Panginoon, but we also need to see it. No, hindi lang po, Lord, give us the desire to hear your word, but also give us the desire, Lord, to read your word. No, kasi po, one of the most important principles about the word or the rhema of God is often comes from the logos of God. Ibig sabihin po, no, in Greek, the rhema word is the spoken word. Yun po yung sinasabi. Yun po yung naririnig po natin. While the logos po in Greek is the written word. No, kailangan sabay po yan or kailangan dalawa po nag-work po sa atin. Hindi lang po natin maririnig yung salita ng Lord, but we also need to read and to see the word of God. And the best example po in the Bible, no, to show how the rhema and the logos of God functions sa buhay po natin is when the time that Jesus was tempted in the wilderness. Sino po dito nakakalala nung senaryo po na yon, ng tagpo po na yon, nung tinry po na itempo ng devil si Jesus? Diba? In Luke chapter 4, mababasa po natin yon. Hindi ko na po babasahin, but we can read it. No, ano po nangyari? For 40 days, diba, si Jesus po ay walang kain. Diba? Walang kain kahit anong physical food, any water. Wala po talagang kain ng ating pong Panginoong Hesus. And sino po dito, kaya mong hindi kumain ng 40 days? Taas po ang kamay. Sige po, meron po bang kayang kumain? Kasi po ako, parang hindi ko po kakayanin. Parang 3 days pa lang po, nasa isip na natin. Tama ba? Samgyupsal, unlit chicken wings. Tama po ba? But just imagine, si Jesus po, 40 days, walang kain. Hanggang po siya ay nagutom. At ano po nangyari? Sabi po ng devil sa kanya, kung totoo kang anak ng Diyos, sige nga, gawin mo ngang tinapay. Alin, yung baton
No, kung talagang makapangyarihang Diyos ka, gawin mo ngang tinapay itong baton. And we know the story po. Sa totoo lang, kaya naman po talagang ni Jesus i-transform yung baton sa tinapay. Tama po ba? Pero alam po natin, hindi po pumatol ang Panginoong Yesus. Because why? It is because Jesus had studied the Logos in depth. Alam po ng Panginoon ang salita po ng Diyos. At ano po naging response ng ating Panginoong Yesus? Sabi niya, it is written, ayon sa nasusulat, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Sino po dito may mga times pinagpapalit po natin ng tinapay sa salita po ng Panginoon? Amen? Imbes na, minsan, di ba, nagugutom na po tayo pagising sa umaga, nasa isip natin, breakfast agad! Without reading the Word of God. Amen? Or kaya naman, bago tayo matulog, instead of, seeking the Lord, parang ang sarap pa mag-midnight snack. Nakuha mo pang mag-midnight snack, di ba? Bago po tayo mag-pray. And as a result, alam po natin nangyari. No, because of the Logos, the written word, plus the Rema, the spoken word, Jesus was able to overcome that temptation. And ano pong ibig sabihin nito? No, hindi lang po mahalaga na marinig po natin ang salita ng Panginoon, ang boses po ng Panginoon. But it is also important that we need to take time and make an effort to study the Bible. No, the whole Logos. Kasi bakit? As we will become more sensitive to the Rema and to the voice of God. And minsan nakakalungkot, tama po ba? Minsan, marami pa tayong time tapusin yung series ng K-drama instead of pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon. Amen? Sino dito excited na may bagong episode pa sa Netflix bago buksan ang Bible at basahin po ng Panginoon, ang salita po ng Panginoon? Amen? But starting today, sino po nagde-desire, Lord, without anything else, uunahin kong basahin ang salita mo. Amen? Kasi sa totoo lang po, paano nga naman po tayo maniniwala sa mga posibleng bagay kung hindi naman po tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon? No, how can we declare something by faith kung hindi naman po tayo lumalapit at nakikinig po sa Panginoon? Amen po ba? I believe that before God give us the faith to believe, tinuturuan po muna tayo ng Panginoon na makinig at magbasa po ng salita niya. So that when God give us the faith to believe, alam po natin magiging posible kasi assured tayo na si Lord po ang nagsabi sa ating mga buhay. Amen? Kaya naniniwala po kayo, palakpakan po natin ang Panginoon sa araw po na ito. Church, naalala ko po, when I was studying SOT, yung School of Theology in Singapore last 2020, during the pandemic days in Singapore, it was a 7-month Bible mission schooling. Pero unang buwan pa lang po ng journey ko with SOT. Hindi po dahil na homesick ako, pero unang buwan pa lang nalulungkot na po ako, naiiyak na po ako sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi unang buwan pa lang po, wala na po akong pera. Hindi ko po alam, Lord, makakapasok pa ba kami kinabukasan? Kasi wala na po akong budget. And napakamahal po ng bilihin during that time. At yung dala-dala ko pong pera na akala ko makaka-survive at least 3 months. Take note, parang 3 linggo lang po, ubos na. And naalala ko po during that time, meron na lang po ako natitirang $10, Singaporean dollars, sa wallet ko. And I was praying and crying to God, Lord, sabi ko, Lord, I still have 6 months remaining bago po ako makauwi. Pero Lord, hindi ko na alam kung paano ko may tataguyod yung 6 na buwan. But sabi ko pa sa Panginoon, Lord, naniniwala ako, wala pong imposible sa iyo. Sabi ko, Lord, imposible man sa mata ng tao, pero itong $10, Singaporean dollars ito, Lord, I declare by faith, you will multiply it. Lord, makakauwi po ako at makaka-graduate ng SOT. And pagdating po ng Sunday, just like a regular Sunday service, umattend po ako ng service, and I clearly heard the voice of God. Talagang narinig ko po ang boses po ng Panginoon. He was saying na offer the $10 Singaporean dollars. So parang nasa isip ko, Lord, ikaw ba talaga yan? Ikaw ba talaga yan, Lord? Kung ikaw yan, press 1. Bira lang po. Lord, ito na lang meron ako. Kapag ibinigay ko pa, wala na talaga, 0 na. Paano na bukas? But
to make the long story short, ayoko nang ma-stress, ayoko nang alalahanin pa, ibinigay ko po sa Panginoon, declaring by faith that God will going to multiply it according to His riches and glory and is blessing in my life. Kasi bakit hindi mo pwedeng dineclare mo yung faith mo and you will not make any effort. You will not make any actions to it. So to make the long story short po, binigay ko po yung $10 po sa Panginoon. And take note, right after the service, may lumapit po sa akin. Sabi ko, Lord, ito na yun. Answered prayer. Ito na yung multiplication. Tapos may inabot po siya sa akin. Nasa isip ko na ko, baka flyers lang po to kasi nga, para umaten po next week. Pero pagtingin ko po, you know what, church? Singaporean dollars. And God multiplied it 10 times the one that I gave to the Lord. And you know, church, the rest was history. Right after that day po, I just keep on declaring my faith on the impossibilities hanggang ako po ay nakagraduate at nakauwi po ng Philippines. Take note po, 2020 yun, during that time, quarantine pa po pag-uwi. But God provided everything. Kasi bakit? It's about declaring your faith in the Lord. No? Sino po mag-agree in declaration your faith? It is so important to be sensitive in the voice of God. No, hindi lang po maging sensitive sa boses po ng Panginoon, but to also read His Word. Kasi bakit? In declaration of our faith, we must believe that the one who promised is faithful. Kasi po hindi tao, hindi lang basta tao ang kumakausap po sa atin. No, mukhang imposible man po sa mga mata ng tao, but as we listen to the voice of God, as we obey Him, then si Lord na po ang bahala po sa atin. Amen? So that's number 1, declaring by faith, by hearing His Word. Number 2 po, mabilis na lang po, is number 2, declaring by faith, is believing the Word. No, hindi lang po natin marinig, but of course, we need to believe in it. No, as we declare our faith, it's not just to hear the Word of God, but also to believe in it. And sino po mag-agree, no, that God will never force us in this journey of faith. No, sa Panginoon po, wala pong pilitan. Sabi mo sa katabi mo, walang pilitan. No, He will not force His word upon you against your own will. Kung dati, may mga times po, ilang beses tayong pinilit bago umattend ng church. Sino po dito, taas ang kamay, mga napilit, umattend po ng church. Wala naman po sa lugar po na ito. Praise God. Pero may ilan po sa atin, tama ba, kulang na lang, lumuhod na yung tao nag-invite sa'yo. Attend ka naman sa church. Tanggapin mo naman si Lord. Tapos lahat na ng dahilan na sabi mo, hindi nga kapatid, next time na lang. Tama po ba? Pero I tell you po si Lord, hindi ganon. No, wala pong sapilitan sa Panginoon. Kaya nga po tayo binigyan ni Lord ng choice at will mamili eh. So ibig sabihin po, to continue in this process of faith, you must have the right response, and that is only to believe. No, you cannot declare on something na hindi mo naman paniniwalaan po na mangyayari. No, but why? For you to declare that something will happen to your life, there's no other right response kundi maniwala at manimpalataya po sa Panginoon. Kasi pero sino po mag-agree? Totoo naman po, may mga times mahirap pong maniwala. No, coach, madali lang magsabing maniwala ka, pero hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan ko ngayon. Amen po ba? Di mo alam kung gaano kabigat maaari yung sitwasyon na meron ako ngayon. No, sa mga problema dahil sa pagsubok na mayroon ako, maaaring no, hindi ko na kaya, no, pasuko na ako. No, may mga times, ganun po ba yung naranasan po natin? Na parang napagod na po tayong maniwala sa Panginoon. Parang di mo na kayang maniwala na may Diyos. No, sino po dito, may dumarating po sa point na ganyan, ako lang po ba? But I want to tell you, church, that it is not sometimes true sa mga pinagdadaanan po natin. Kasi bakit? You have a choice. Pero sabi mo sa katabi mo, you have a choice. No, you have the will to believe. Ibig sabihin po, you can decide to commit to the word and to the promise of God. Or you can choose to have faith. No, may choice ka pong piliin na higit na maniwala sa Panginoon kaysa po sa anumang sitwasyon na meron ka ngayon. No, kasi may mga times po, kaya po tayo nawawala ng confidence sa pananampalataya dahil minsan, nauunahan po tayo ng worries. Nauunahan po tayo ng fears and ng doubts. Tama po ba? Minsan, or madalas, instead of declaring our faith, we only focus on our situations. We only focus in our uncertainties instead of believing that God is bigger than our fears and unbelief.
But today, sino po dito, panalangin mo, Lord, tanggalin mo anumang unbelief ang meron ako ngayon. Amen? Anumang unbelief at fear ang meron ako ngayon sa puso, Lord, tanggalin mo. Kasi totoo lang po, church, hindi po totoong walang pag-asa. Niniwala po ba kayo doon? Hindi po totoong wala nang pong mangyayari sa atin, sa journey po natin sa Panginoon. Hindi po totoong mananatiling imposible na lang yung mga bagay at pangarap at panalangin po natin. Sino po dito nagpe-pray, pero ngayon wala pa rin katugunan ng Panginoon? Amen po ba? Sino po mag-a-agree? Hindi po imposible yan sa Panginoon. Kasi bakit? Ang totoo, may choice ka. No, you have the choice to believe in the impossibilities. No, it is your decision kung faith ang paggaganahin po natin or unbelief. No, nasa sayo po kung ano ang i-activate po natin sa Panginoon. Just like Abraham. No, I remember his story when the times sa talaga pong dumadaan po sa hopeless situation po si Abraham. But still, he chose to believe and declaring his faith. Basahin po natin, pwede po basahin po natin in Romans chapter 4, verses 18 to 21. In 3, to ready, begin. Verse 19, halos 100 years old na siya noon, pero hindi nanghina ang faith niya. Kahit alam niyang halos patay na ang katawan niya at hindi kayang magbuntis ni Sarah. Verse 21, kayo naman po. And verse 21, sabi po doon, siguradong sigurado si Abraham na tutuparin ng Diyos ang pangako niya. So I want you to highlight po yung sinabi po doon on verse 19. Sabi doon, hindi nanghina ang faith niya. And in verse 20, sabi doon, hindi nawala ang faith niya at never siya nagduda sa pangako ng Diyos. Kasi bakit? Kasi sigurado si Abraham na tutuparin ng Diyos ang pangako niya. Wow. No, church, this is a great example of a man of faith. No, a declaration by faith. Na Lord, kahit wala pa, kahit mukhang imposible na, dahil sabi mo, I will keep on declaring it kasi sigurado akong tapat ka at tutuparin mo ang pangako mo. And maaaring sa araw po na ito, no, kagaya po ni Abraham, we are now in our hopeless situations. Tama po ba? Ilang beses mo nang tinry, Lord? Tinry mo maghanap ng trabaho, pero wala pa din, di ka pa rin natatanggap. Lord, makakahawin pa ba kami sa sitwasyon namin ngayon? Sa pinagdadaanan ko ngayon? Lord, mapagtatagumpayan ko pa ba itong battle na to? No, maaring kagaya po ni Abraham, Lord, kailangan ko pa bang umabot ng 100 years old para ibigay mo at ipakita mo po sa akin? Sino po dito, inabot na ng 10 years, 15 years sa panalangin natin pero wala pa rin? No, hindi po natin alam. Hindi po natin alam kung ano yung gagawin po natin. But church, good news. God knows everything. No, alam po ni Lord lahat ng bagay na pinagdadaanan po natin. Maaring nasa isip po natin, Lord, baka nagkamali ka lang sa mga pangako mo sa akin. Lord, baka hindi talaga para sa akin yung bagay po na yan. But just like Abraham, church, don't give up. No, wag po tayong sumuko. Never lose hope. No, just keep on declaring your faith and set your will to believe in God's promises more than your present circumstances. Na mag-focus pa rin po tayo sa mga pangako ni Lord instead of focusing of our situations today. Because why? It is not what you believe, but whom you believe. Hindi po sa kung ano yung pinaniniwalaan po natin, pero sino yung pinaniniwalaan po natin. Taas mo ang kamay, naniniwala na tapat po ang Panginoon sa kanilang mga buhay sa araw po na ito. Amen? Let us keep on choosing to believe in God because the one who promised is faithful. Amen po ba? Because He who promised is faithful. And you know po, as Abraham keeps on declaring and believing his faith, di lang po siya napagod na ng palataya, but also number 3 and the last, and will be my last point. He also learned that declaring by faith is seeing the word coming to pass. Hindi lang po niya narinig, hindi lang po niya pinaniwalaan, pero visualize po niya, inimagine po niya na mangyayari po iyon sa buhay niya. And you know, church, as we declare by faith today, no, we will not just hear and believe the promises of God to make it happen, but it is also important to visualize it. Tama po ba?
to see it coming to pass, to imagine it. And si Abraham po mismo, na-witness po niya yung pangako po ng Panginoon. Nakita niya how the promises of God in his life being fulfilled. No, he declared his faith in the impossibilities of his life. Sabi po sa Genesis chapter 15, verses 5 to 6. Sabi po then he brought him outside and said, "Look now toward heaven and count the stars if you are able to number them." And he said to him, sabi po ng Panginoon, "So shall your descendants be." And he believed in the Lord, and he accounted it to him for righteousness. You know what, church? Before this passage, before God told Abraham, before Abraham believed in God, ito po yung time na talagang nawawala na po ng pag-asa si Abraham. Sabi ko nga po kanina, this is the time that he was so hopeless na, Lord, ang tanda na namin ni Sarah. Na Lord, mangyayari pa ba yung mga pangako mo sa akin? But Abraham received a vision from the Lord. Nasabi doon, sinasabi ng Panginoon na may matinding blessing ang ibibigay sa kanyang Panginoon. But because of his situation, and during that time, maaring hopeless na po si Abraham. Na maaring nasa isip po ni Abraham, teka lang Lord, alam ko na may pinapakita kang vision, may pinapakita kang malaking blessing sa akin. Lord, may pinapakita kang malaking gantimpala. Lord, alam kong maganda yan. Sino po dito, may mga times ganun na po ang panalangin natin sa Panginoon. Lord, dahil hopeless na ako, alam ko namang talagang tapat ka. May pangako ka sa akin. Pero Lord, teka lang, para saan pa yung pagpapala na ibibigay mo sa akin? Kung wala naman yung isa sa pinaka hinihintay ko. And during that time, he was waiting for his son. No, Lord, para sa patong pagpapala, kung wala din naman akong anak. No, wala ding magmamana lahat ng bagay po na yan. Unless, Lord, ibigay ko na lang sa alipin ko yung vision na yan, yung blessing na yan. So because of his situations, na pagsubok po na meron po sa Abraham, he somehow became spiritually minded or blinded. Sino po dito dumatating sa point na because of our situation, nagiging bulag na po tayo yung pananampalataya po natin. No, during that time, natakot na pong maniwala pa si Abraham sa Panginoon. But still, sabi doon sa passage, God reminded Abraham. Ano pong sabi doon? God brought Abraham outside his tent and asked him to look at the stars at heaven. And then pagtingala po ni Abraham, ano po nakita niya? Nakita niya po yung mga bituin. And during that time, pinaalala po ni Lord yung mga pangako niya at muling nabuhay ang pananampalataya ni Abraham at muli po siyang naniwala sa Panginoon. Ano pong ibig sabihin po nito, church? Sino po mag-agree that in our journey of our faith, we must just walk by faith and not by sight. No, kailangan po nating lumakad dahil regardless ng nakikita po tayo o wala. Kasi madalas tama po ba, one of the biggest enemies of our faith is our sight. No, isa po talaga sa kalaban ng pananampalataya po natin, yung ating mga mata, yung ating pong nakikita. Tama ba? Kaya minsan hirap po tayong mga niwala sa mga imposibleng bagay kasi nakabase lang po tayo sa mga kung ano nakikita po natin. Madalas, the reason why we do not tend to believe the impossibilities is because we only focus our attention on our natural circumstances. Nakafocus lang po tayo, nakatingin po tayo sa mga pagsubok, problema na meron po tayo. No, without looking to God who makes the impossible possible. And I want you to tell you today, church, po na nakadepende po yung pananampalataya po natin, base po sa kung ano yung pananampalataya na meron po tayo sa Panginoon. We can never see the miraculous power of God unless we open our eyes to God and see His promises coming to pass. Why? Because the truth is, for us to experience the promised land, we must first see the promises. Tama ba, bago natin maranasan yung pagpapala ni Lord, kailangan po muna natin makita at ma-imagine yung pagpapala ng Panginoon sa ating mga buhay. We need to activate the power of our imagination in the process of faith. Sabi nga po sa Ephesians chapter 3,
verse 20. Pwede po basahin po natin, sabay-sabay. Sabi dyan, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask for, according to the power that works in us. Sino po mag-agree that when God gives you a vision, no, when God gives you a dream, binigyan ka ni Lord ng pangarap, no, ng pangako, you need to start imagining the promises coming to pass. Mahalaga po na pag binigyan po tayo ni Lord ng vision, ng pangako, dapat ini-imagine po natin na, Lord, one day mangyayari to. Lord, mukha mang imposible pa to sa ngayon, but by faith, Lord, I will keep on declaring because it is possible with you. Lord, because you are the one who promised it to me. Believe that it will happen in your life. Believe that it will come to pass. Tama po ba? Huwag po tayong mapagod, mangarap, manalangin. Huwag po tayong mapagod, manampalataya sa Panginoon. We need to keep on visualizing the promises and the Word of God in your mind until it happens. Because why? Because what you believe, what you manifest today, what you declare by faith today, one day in God's perfect time, you will receive it. Amen po ba? You will possess it. Kasi bakit? Tapat po ang Diyos sa mga taong patuloy na nananampalataya at nanalangin at kumakapit po sa Panginoon. So hindi lang po nakita at na-remind sa Abraham sa mga pangako ni Lord sa kanya. But as he was waiting for his answered prayer, Abraham keeps on declaring and speaking the promises of God and the word of God until God fulfilled His promises in his life. And we all know po, originally, tama po ba? Before po, ang pangalan po ni Abraham is Abram. But binigyan po siya ng bagong pangalan ng Panginoon na Abraham. No, the exalted father. And he became the father of many nations and a great multitudes. Sino po mag-agree? We just need sometimes patience and self-control. No, we just need to keep on acknowledging that God is greater than our situations. Amen? Kasi bakit? The more you speak, the more you believe, and the more your faith is being strengthened. Now, the more po na dinideclare po natin, the more na pinagpipray natin, the more na pinapalakas ng Panginoon ang ating pong pananampalataya. Church, there is really a tremendous power in speaking and confessing the Word of God. Di man po natin alam, the more that we are reading the Word of God, the more that we are hearing the Word of God, di mo natin alam, may kapangyarihan po sa salita po ng Panginoon. Kasi bakit? The more you declare it, the more you confess it to the Lord, the more that it will going to happen in your life. No, sabi nga po sa Mark 11, siguro palakpakan po natin ang Panginoon sa araw po na ito. Sabi po sa Mark 11:23, sabi dyan, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Lumalabas po ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon when it is being released and declared through the spoken word. You need to speak to your mountains, to your situations, instead of just praying about them. No, you need to confess God's promises over your situation. Minsan, di ba, nahiya pa tayong ibigay kay Lord eh. Nahiya pa tayong i-confess kay Lord kasi Lord, mukhang imposible. Pero sino po mag-agree starting to the Lord, I know it is impossible, but I will keep on confessing it to you because I believe there is power releasing in your spoken word. No, mukhang imposible man po sa mga mata ng tao, but when you start to declare and speak about it, then God can make it possible. Church, faith is hearing plus believing. Makikita po natin yung mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. And as I end po, tapos na po ako, today po I believe that God is developing our faith in this journey with Christ. No? Taas po ang kamay, naniniwala for the rest of the year. Nasa pangatlong buwan pa lang po tayo. And meron pa po natitirang 9 months. Pero sino po nag-agree? Marami pa pong mangyayari. There will be a lot of trials, tribulations, problems. Di po natin alam. Magkakaroon ng plot twist in the middle of the year. Tama po ba? But I want to encourage everyone to never give up on the process of faith. Just keep on hearing,
keep on believing the Word, keep on speaking, keep on seeking the Word, keep on persevering and trusting God. Kasi ang totoo pong Kristiyano, hindi lang po lumalakad sa kung ano yung nakikita niya. Amen po ba? Ang totoong Kristiyano, the true followers of Jesus Christ, is also walking by faith. For faith comes by hearing and not by feeling. So, maaaring po, darating yung time, we'll just experience troubles in this year. But don't go by our outward feelings. Because most of the time, sino po mag-agree? Pag nagdepende po tayo in our physical knowledge, madali po tayong susuko. But today, starting today, we will depend and walk because we know that nakasama po natin ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen? More than ever before, we all need to hear the voice of the Lord today. Sino po excited na po sa araw po na ito na marinig ang boses ng Panginoon? Amen po ba? So if you're excited and ready, I just want to invite everyone to stand up. Tatayo po tayo sa araw po na ito, sa umaga po na ito. I just continue to seek the very presence of God today. And while we are waiting for the promises of God to be received in our lives, pwede po ba ma-invite ko ang bawat isa po sa lugar po na ito to close our eyes and let's just bow down our heads and take this time, this moment, to come into the very presence of the Lord today. Patuloy po tayong lumapit sa Panginoon sa oras po na ito. And let's continue to acknowledge God in our lives. Continue to set aside everything that we have today. Anumang sitwasyon na meron po tayo ngayon sa oras po na ito. I believe that God is even more greater in our situations. God is even more greater at what we are going to. Anumang pagkakamali ang nagawa po natin. Anumang kasalanan na nagawa po natin, just believe that God is even more greater to it. And today, church, let's continue to desire to have a faith just like Abraham. Lord, sa araw po na ito, patuloy kaming lumalapit with a humble spirit, O God. Lord, dinaalis anumang mga bagay na mga hindrances, Panginoon, para hindi kami makalapit sa presensya mo, God. Lord, today we continue to comment of your very presence, Lord God. Acknowledging, Lord, that apart from you, we cannot do anything, O God. Lord, sa oras po na ito, give us today a faith to declare over our mountains, O God. Lord, give us the faith to declare over our situations, over our problems, Panginoon. Church, right now, what kind of faith you have right now to declare? What kind of faith? Is it like you only have a weak faith today? Maaring yung pananampalataya na meron ka lang ngayon is yung tinatawag na little faith, overcoming faith. And if you are desiring the Lord for the longest time, Panginoon, maaring ito lang yung pananampalataya ko ngayon na Lord, pag dumating yung problema, yung mga pagsubok, Lord, madali akong sumuko, madali akong gumiba. But Lord, I desire today to give me a faith just like the faith of Abraham, Panginoon. A strong faith, Panginoon, a great faith that no matter what happens, Panginoon, kaya kong tumayo kasi alam ko na kasama kita. Come on, church. What kind of faith right now that you're going to declare to God? Just say it to the Lord right now. Just declare it right now. Sarabahan, darabarabarabarabarabarabarabarabar. The presence of God right now. Let's continue to worship Him. Habang sinasamba natin ang Panginoon sa oras po na ito, God is giving you a faith right now. Just like Abraham, I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Let's lift up our hands to the Lord. Let's build
Oh, we bless your name, Jesus. Hallelujah. And I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes. Oh, we bless your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Put our faith in God. Put our trust in the Lord this morning. Hallelujah. Whatever circumstances that you've been through right now. Oh, for there is no one like Jesus. There is no one like Him. Hallelujah. We bless your name, oh Jesus, with your heart and lead me in your love to those around me. Pwede po ba natin itaas yung kamay natin sa Panginoon while we sing this song once more to the Lord right now? Hallelujah. Continue to declare your trust. Declare your trust to the Lord. Ora karabasi karababahay. As you open up your mouth to Jesus today, hallelujah, declare your faith, declare your trust, your confidence in Him. Ora karabasi karabababahay. Ora karabasya karababahay. God will increase the capacity of your faith. Ora karababababababababahay. For there is no one like you. Oh, for there is no one like you, Jesus. Oh, show me who you are and lead me with your heart and lead me in your love. Oh, holy. Yes, oh God. For there is no one like you. Church, there is no one like God. There is no one like God. Hallelujah. Oh, rakarabasikarababahay. With your heart and lead me in your love to those around me. Father God, we thank you, Lord God, for this morning. Naniniwala kami, Panginoon, na walang salita mong babalik ng walang kabuluhan. Yes, But today, O God, we declare, Panginoon, that you are going to increase the faith, Panginoon, of your people Yes, in Lord. this place, Lord. Lord, for no weapon formed against us shall prosper. No lying tongues will prevail over your people. Yes, God. And today, Father, in the name of Jesus, Hallelujah. Lord, we will experience healing. We will experience, Panginoon, breakthroughs. At Yes, naniniwala kami, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, Panginoon, na naglagak ng pananampalataya sa iyo, kailanman hindi mo bibiguin. Yes, Lord. Kailanman, Panginoon, hindi mo bibiguin. Sapagkat ang nangako sa amin, hindi tao. Ang Yes, nangako Lord. sa amin, walang iba kundi ang buhay na Diyos na nagtatapat araw-araw ng aming mga buhay. Yes. Father, we thank you, Lord God, sa iyong lingkod na ginamit sa umagang ito. Patuloy na pagpalain mo ang kanyang buhay. Lord, increase, Panginoon, yung kanyang pananampalataya sa iyo. Lord, naniniwala kami wherever you go, Panginoon, ang gawa ng kanyang mga kamay, Panginoon, ay patuloy na pagpapalain mo, Panginoon. And you are going to enlarge his territory. Yes, God. Father, we thank you for this morning, for reminding us about your word. Yes. Na yung pananampalataya na binibigay namin, nilalagak namin sa iyo, kailanman di masasayang. Kailanman hindi masasayang. Yes. Bagkus, Panginoon, may balik sa amin yung inimbest naming pananampalataya. We thank you, Lord God, for this morning. Lalabas po kami sa lugar na ito, daladalang pagpapala. Yes. Lalabas po kami sa lugar na ito na mayroong kapayapaan. Lalabas kami sa lugar na ito na mayroong answered prayer. Lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon, na mayroong pinagaling na puso. Lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon, na walang anumang mga bagay sa puso namin na daladala, sapagkat alam po namin ang kalayaan ay ibinigay mo na sa bawat isa po sa amin. Father, we thank you. Let's all lift up our hands to the Lord this morning
And let's continue to receive the prayer of blessing. The Lord bless you. I receive. The Lord keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord bless your family. I receive. The Lord bless your business. I receive. The Lord bless the ministry that God entrusted to you. I receive. The Lord give you hope, I receive. peace, I receive. love, I receive. joy. I receive. The Lord will increase your faith. I receive. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. And everybody shout aloud, Amen and Amen. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon, yung pinaka-the best clap of praise. You may shout hallelujah.